Nabalitaan nyo na rin po ba, Senator Trillanes, itong mga lumalabas na sinasabing medyo mas pribadong survey results na nagsasabing kahit pagsamasamahin daw ang iba pang mga maaaring contenders for the presidency in 2028, kahit pagsamasamahin pa daw yan ay hindi pa rin makakalaban sa mga numero ng vice-presidente. Naku, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Babalagbagin ho natin itong si Sundalong Kanin dyan sa interview niya sa Billionaire News Channel. Mantakin mo, pati itong si Rated K hindi naniniwala sa mga sinasabi mo. Kitang-kita ho kasi sa facial expression itong si Sundalong Kanin. Puro kabalbalan lang ho sinasabi niya. Puro kasinungalingan ang pinapakalat niya. Since 2016, wala ka nang ginawa kundi siraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, yun pa rin ang ginagawa mo. Pero sa facial expression mo, maging sarili mo, hindi mo makumbinsi na masamang tao, mga Duterte. Heto na ho mga kababayan, tuloy-tuloy na ho tayo sa interview nitong si Sundalong Kanin dito kay Ma'am Corina Sanchez. Senator Antonio Trillanes is with us tonight. Good evening, sir. Walang dimandahan ha. Unahan na kita, Antonio Trillanes. Walang dimandahan to. Reaction lang to. Walang iyakan. Hindi, inuunahan ko na ho kasi mahiling mang kaso yan eh. Diba? Yun. Good evening, Ms. Corina, and good evening to our viewers. Sir, just to clarify, dahil medyo nakakalito rin po sa dami ng mga reklamo, kasi sinabayan din po ng impeachment complaint against President BBM, and then there was yung nakasabit po na impeachment complaint against Vice President Sara from the last Congress. So ito po, just to clarify, what is this complaint about? Ito pong complaint na final po namin last Wednesday, ito po yung iba't ibang acts of corruption and other anomalies na ginawa ni VP Sara ever since na nag-mayor siya, then Deputy Secretary and Vice President. So as mayor, meron siyang winaldas na 2.7 billion pesos na confidential funds. Ito yung similar doon sa nakita na ng mga kababayan natin kung paano niya niliquidate yung 650 million pesos na confidential funds niya. Kitang-kita pag sa pataas-taas ng kilay mo na yan, maging ikaw hindi ka kumbinsido sa mga sinasabi mo. Paano mo kami makukumbinsi? Anak ng tokwa dyan sa mga pinagsasabi mo na yan, kung ikaw mismo pati kilay mo, di mo makakontrol. Alam na alam mo kasi mga kababayan, body language pa lang ng isang tao, tayo kasi kahit pa paano tinitingnan natin ngayon. Yung mga body language na si Trillanes, pagka nagsalita na yan, anak ng toka, pagpitik pa lang ng daliri niyan, alam na ho natin pagka nagsisinungaling yan. Sa bagay, karamihan naman ng mga kasama natin dito sa PH Update, hindi na ho mabubola ng Sundalong Kanin na yan. Anong may 2 billion pesos na confidential fund? Paano mo ililiquidate yun? Baguhin nyo ang rules. Baguhin nyo yung paraan ng pag-liquidate dyan sa mga pondo na yan. Diba? Pero para tumakbo kayo dyan sa ombudsman at ireklamo yung confidential fund na ginamit nitong si Vice President Sara Duterte, malaki ang diferensya nyo sa utak niyan. Kasi kung questionin natin yung ginamit niya na yan na 2 billion pesos, bakit hindi natin questionin yung confidential fund nitong si Marcos Jr. at lahat ng presidente at mayor na gumamit ng kanilang mga confidential fund? Bakit sinisingle out natin itong si Marcos Jr., itong si Vice President Sara Duterte? Alam na ho natin yan. Dahil nga malalakas ang saltik sa utak noong mga naninira kay VP Sara. Diba? Hindi. Kung tatanungin natin kung saan niya winaldas at kung saan napunta yung kaperahan na yan, wag lang si Vice President Sara Duterte at hindi lang noong mayor siya. Dapat lahat ng mayor mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, pati itong si Yorme, kalkalin na rin natin, ganun ba gusto mangyari? Anak ng toka, kung nagkataon pala nanalo ka ng mayor, yung confidential fund mo, kakalkalin din namin yan. Gusto mo yon? Yan na lang ang chance mo sa susunod na eleksyon. Yung ibang mga vlogger, pinapalutang nila, natatakbo ka daw ng pagkasenador. Anak ng toko, huwag ka nang umasa, Brad. Siguro ngayon relevant ka kasi itong mga siraulo sa Malacanang, mahilig sila sa aso. Diba? Mahilig sila sa mga utosang aso.
Mahilig silang mag-alaga ng aso na pagka hinagisan mo ng ganito, tatakbo, ika nga eh. Talagang nanginginig-ginig pang sinusunod niya yung mga utos ng mga amo niya sa Malacanang eh. Pambira talaga, oo. Sino bang may hawak kay Trillanes? Marami. Basta may pera, pwede. As Vice President and DepEd Secretary, ito yung mga Mary Grace Piatos na pangalan, Ayan. other fictitious names and ghost employees. Ganon din yung modus niya when she was mayor. Ngayon din, ganun din ang bod. Pambira talaga to si Trililing, oo. Ang sama ng ugali mo, Brad. Anak lang to ka. Tumanda ka na lang, ganyan pa rin ang ugali mo. Di ba? So yan na magiging legasiya mo sa pagiging politiko mo, pagiging sundalo mo. Maaalala nila ang pangalang Trililing, na ang isang Trililing ang nanira at hindi linubayan ng mga Duterte. Ganon. Yun ang legasiya mo. Kasuklam-suklam. Di ba? Marinig lang ng mga ordinaryong Pilipino ang ginawa mo, anak ng toka. Sa tingin ko, pati yung mga kamag-anak mo, sinusuka ka sa totoo lang. Hindi naman. Joke lang, huwag ka magalit. 0.7 billion pesos ang accumulated na confidential funds na nawaldas doon. Then meron din siyang 8 billion pesos overpriced na laptops as nung siya ay DepEd. Ito lang ang sigurado ko sa iyo, Trililing. Pagka naging presidente siya, VP Sara, nako, magtago ka na sa saya ng nanay mo. Pagtago ka na sa saya ng nanay mo, sigurado may kalalagyan ka, Brad. Diba? Sa sama ng ugali mo na yan, anak ng tao ka sa mga kasinungalingan mo na yan, anong laptop, anong 2 billion confidential fund. Diba? Lagi tayong babalik doon sa argumento, bakit sinisingle out nyo lang si Vice President Sara Duterte? Sa lahat ng ebidensya nyo dyan sa confidential and intelligence fund, pagsama-samahin nyo na. Sa ayaw sa gusto nyo, babalik tayo doon sa argumento. Bakit siya lang ang sinisingle out natin dyan? At paano nyo nalaman na meron siyang kakurakutang ginawa? Confidential nga yan. Hindi pwedeng alamin yan basta-basta. Kahit nga kay Marcos Jr. Dahil yun ang rules, wala tayong magagawa. Kailangan natin sundin. Kahit sandamukal na bilyon pa ang winawaldas nitong bangag na to sa kanyang pamumuno bilang presidente. Dahil nga ang rules confidential yan, hindi ho natin pwedeng basta-basta tanungin. Hindi basta-basta pwedeng ilabas ang mga dokumento. Kung pinambili niya yan ng pulburon, pinambili niya yan ng chongke, hindi ho natin alam. Di ba? Hindi ko tayo pwedeng sabihan natin itong si Marcos Jr. na tag dito winaldas mo yan, ninakaw mo yung confidential fund, dinispalgo mo yan. Di ba? Hindi ko pwedeng ganun yun. Kung wala ka ring ebidensyang may lalatag, magmumukha ka lang asong uror, diyan sa kakaiyak mo na yan, Trililing. O ito ho muna tayo mga kababayan, pasadaan ho muna natin, umaaray na ho ang Malacanang sa mga ginagawang biro ang lagay nitong si Bangag. Ang sabi ho ng post ng One News, don't joke about the president health. Bakit? Diyos ba yan? Bakit? Pag ba sinabi namin yung verticulitis na yan, diverticulitis na yan, resulta ng pagpupulburo niya, bawal ba yun? Yung bang, pag ba pinag-usapan namin sa social media, yung diverticulitis na yan, dahil yan sa stress na nararanasan niya, yung wala na silang kawala sa mga kabalbalang ginawa nila sa sambayan ng Pilipino? Bawal ba yon? Anak ng Petrang Karapata, kayo dyan sa Malacanang, at sa tingin ko isa lang naman ang dulo ng post na yan, di ba? Talaga lahat ng kapanalig nila dyan sa mainstream media, talagang sistematiko ang pagpapalabas ng post na yan. Don't joke about President's health. Ang sabi ko dito sa post ng One News, Malacanang has called on the public to treat President Bongbong Marcos' health with seriousness following comments from the sister, Senator Amy Marcos, suggesting he fell ill due to lack of care with the palace. Naku, yun pala yun. Yun pala yun. Ang pinapatamaan pala nila si Amy Marcos. Hindi lang ho yan ang nakikita natin dyan. Kasi sa bawat post about dito sa kalusugan ni Marcos Jr., ang mga nababasa natin na komento ng ating mga kababayan na kung saan hindi ho natin ini-encourage
na nagawin nyo yan sa social media. Karamihan naman nababasa natin, gusto nila talagang yumao na itong si Marcos Jr. Magurgur na siya kumbaga. At tayo naman dito sa PH Update, di naman natin ninanasa yan. Gusto po natin makita na itong si Marcos Jr. Talagang hindi naman pwede yun, ganun-ganun na lamang. Magurgur na lang siya ng ganun-ganun. Yung ginawa niya kay VP Sara at sa mga Duterte, pagkatapos niyang ginawa yun, magugurgur na lang siya. Hindi naman ganun yun. Ayaw natin yun. Maging healthy ka hanggang sa 2028 para makita mo talaga hinahanap mo. Di ba? Talagang love na love ho niya itong si Marcos Jr. Kayo ba naman, di ba? Ngayon, yung mga Talyanista Tenseimada vlogger, laki-laki daw nakukuha. 6-figure daw ho yan, buwan-buwan. Ano pa kaya yung antikler na nagdadaldal dyan sa, di ba? Diyan sa Malacanang mayat-maya, di ba? Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakararami Castro said. Naku, pinapatamaan itong si Senator Amy Marcos. No? Oh. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba? Yun ho yung video natin kanina. Yung na kung saan itong si Amy Marcos binanatan na yung mga nakapaligid kay Marcos Jr. Kesyo hindi daw siya inaalagaan. Kesyo ginagamit lang daw siya. Umaas kang Pangulo. Wala. Amy Marcos. Ito talaga mga pamilya na to. Perwisyo sambay ng Pilipino. Tuloy na ho natin si Trililing. Pet Secretary, meron pang 12 billion pesos na COA disallowances. May 7 billion pesos na unauthorized, unliquidated cash advances. Then meron siyang 2 billion pesos plus na ill-gotten wealth, na ito yung nandoon sa kanyang bank accounts na hindi niya dineclare sa kanyang salin. Then yung kanyang pagtanggap ng mga dividendo sa isang drug lord. So, yan yung ilan sa mga Basis. charges na napasok doon sa complaints na yun. Yeah. I see. So, medyo matagal po yata ninyong na-research yan kung hanggang sa kanyang pagka-mayor ay nakalkal pa. Ano po? Bakit po ngayon lamang lumalabas ito? Kung nakita po ninyo itong mga sinasabi ninyong unliquidated and unsubstantiated expenses, bakit ngayon lamang po ito lumalabas? Lumabas po ito nung Quadcom hearings. Doon po ito lumabas. So, maraming mga nakuhang dokumento ron kasi sinumpi na yung mga dokumento ron sa DepEd, sa OVP. Then, yung as mayor niya, ito naman ay yung kasama yan dun sa i-final ko yung na plunder against kay Digong Duterte noong 2016, yung mga bank accounts na nandoon na kung saan sila, ang lahat ng miyembro ng pamilya Duterte ay tumatanggap mula sa drug lord through manager's checks na nakapangalan nila every 6 months. Ito yung sa kanyang portion, tinatanggap niya nung mayor siya back in 2011 to 2013. So nakalap yun. At itong dokumento na to, kinonfirm na ito ng ombudsman back in 2017. Anong kinumpir ng ombudsman? Teka lang, yan ang problema natin dyan eh. Di ba? Kung kinumpir ng ombudsman yan, bakit hindi kinasuhan? Parang AMLA na naman yan. Di ba? Kasi yung mga dokumento galing AMLA tapos papasinungalingan naman ng AMLA. Ito talagang... At yun ang reason kung bakit Masama ng ugali mo, Trillanes. Magbago ka na. Ano na lang yung 2026 na sa bagay, yung mga kagaya nitong si Trillanes, yan na yung oxygen nila, yung mga kasinungalingan. Diba? Paninira ng mga, naiintindihan naman natin politika yan. Pero anak ng Petrang Garapata, sa bagay yan pala trabaho mo ngayong mga panahon na to. Mula noong panahon nitong mula noong panahon nitong si Binay, panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung bata na yan, parang batang maliit ba? Pagka hindi napagbibigyan sa gusto, nag-aalburuto. Diba? Noong panahon ni Binay, yan ang kinasangkapan ng Pinoy administration para gibain itong si Jojo Mar Binay. Yan siya, senador pa yan noon eh.
Ngayon, nung si dati Pangulong Rodrigo Duterte, nag-apply siya ng Vice President, hindi napagbigyan. The whole term nitong si Tatay Digong, walang ginawa yung mama na yan, kundi manira. Ang bata na yan, pagka hindi mo pinagbigyan, wala na. Talagang gagawin na niyang life mission ang paninira at pagpapakalat ng mga kabalbalan laban sa mga ika nga na mahiya sa kanya. Di ba? Kung ang inaakala mo, Trililing, na yung pagkakakulong nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands, ika nga magiging basihan yon sa mga susunod na panahon para ika nga respetuhin ka ng sambayan ng Pilipino. Nagkakamali ka dyan. Yung nangyari na yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun ang pinakamatibay na testamento kung bakit napakawalang kwenta mong Pilipino. Tandaan mo yan. Tanggal ni Duterte yung dating overall deputy ombudsman para mahinto yung investigation at maproteksyonan niya yung sarili niya at ang kanyang pamilya. So ngayon, sinama na natin ito lahat, kinonsolidate natin ito dito sa kasong ito. Okay, so most of this involves confidential funds, hindi po ba? Hindi lang po. Hindi kasi lamang. meron ding Pagtanggap. bribery. Yes. Opo, kasi merong isang undersecretary na witness na siya mismo yung binibigyan ng mga payola. Tapos meron ding allegation si Mr. Ramil Madriaga na isa siya dun sa pinagdidistribute ng mga perang nakukuha sa confidential funds. Okay. Minsan po nating nakausap ang panig naman ng Vice Presidente, and their defense is that precisely why it's called confidential funds is that everything has to be confidential. Thereby, all disbursements are hidden under fictitious names. Ano sa palagay po ninyo? Aray ko, mantakin nyo mga kababayan. Corina Sanchez, rated K, buti pa siya naiintindihan niya kung ano ang confidential fund na yan. Yung sundalong kanin, yung naging senador, umawak na mataas na pwesto sa pamahalaan, hindi maintindihan kung ano yung confidential fund. Yan ang problema pagka bida-bida at talagang napakahilig sa pera. Di ba? Yan si Trillanes. Oh. Meron po kasing mga COA procedures for auditing na pagka-confidential funds or intelligence funds, meron silang listahan ng mga code names, pero meron listahan na kung sino yung mga pangalan na yon. So pagka kailangan pagka-questionable yung disbursements, ready dapat yung ahensya na ilabas yung kodigo na yon kung saan. Sino magsasabi na questionable yung disbursement? Sino magsasabi? Ikaw? Ikaw ang magsasabi na questionable yung paggasta ng confidential at intelligence fund? Palakpakan natin itong si COA Commissioner Antonio Trillanes. Di ba? Yan ang problema. Diyan bumabagsak ang kanilang mga argumento. Sinong kukwestiyon? Kayo? Patunayan niyo muna na questionable yung pag-disburse ng pera bago niyo questionin yung mismong pondo ni BP Sara, mga sir. Lalakas ng tama nyo? Ibang klase kayo? Nag-identify kung sino yung mga code names na yon. Pero alam niyo, Ms. Corina, Ang tanong, nasagot ba yung tanong ni Corina Sanchez? Hindi. Di ba? Paano papangalanan ano nga yan? Fictitious nga Nandun yan sa rules Nandun yun sa memorandum Di ba? Na hindi naman talaga pangalan yung lalagay dyan Ba't pinagpipilitan nyo na kailangan niyang sabihin yan? Ano yung mga maaanomalya sa paggasta niya? Sino magsasabi na merong problema doon sa pagwaldas niya ng pera? Ilang beses na na-flag ng COA yan sila Sara. Base sa aking huling nakita, doon sa mga COA ang tawag dito, COA observation report, dyan sa mga pondo na yan, wala kaming nakitang plug na yan. Di ba? Pagka sinabi mong na-plug, maglabas ka ng ebidensya. Di ba? Pagka anong tawag doon sa mga ilinalabas ng COA? Merong ilinalabas yung COA yung about sa paggasta ng opisina ng nitong si Vice President Sara Duterte.
Meron tawag doon lagi silang naglalabas ng ganong klaseng observation sa fund na ginagasta ng opisina ng Vice President nitong si Vice President Sara. I-comment yung sa baba, nakalimutan ho natin. Kasi itong si Trililing pambira talaga to 'di ba? Duterte at Digong Duterte when they were still mayors ng Davao City. 11,000 ghost employees yung na-discover ng COA. Bakit po Sa walang random nangyari? checking nila. Ano po? Bakit po walang nangyari kung dati pa yan na flag ng ombudsman? Kasi po, nung nagpresidente sila, sino naman ang COA na magde-dare to investigate? Palagi nire-report, nobody's filing the case kasi nga doon may culture of impunity. 'Di ba? O yung lahat ng mga nag-dare mag-investigate sa kanila, pinagtatanggal nila. O kung anong ginawa kay Senator Laila de Lima, nag-investigate ng EJ case, tinanggal, pinakulong. So, Paano? Hindi siya yung tinanggal, kaya siya natanggal kasi nakulong siya. Kaya siya nakulong kasi meron talagang kusina ng droga sa bilibid nung siya pa ang DOJ secretary. Huwag mong imekos-mekos. Huwag mong ihalo yung mga sinasabi mo na yan kung doon sa mga dahilan kung bakit nakulong itong si Saba. Hindi yun ang dahilan. Hindi yung mga kowa-kowa na yan. May testigo, nag-testify laban sa kanya, nakulong siya. Ganun kasimple. Ngayong panahon ni Marcos Jr., nagbaliktaran. Dahil nga gagamitin itong si Saba sa karagdagang pwersa sa paninira sa mga Duterte at karagdagang pwersa dyan sa House of Representatives. Pinalaya siya. Ganun lang naman yun. O ngayon, pagka naupo si Bibi Sara, hulaan mo kung ano mangyayari sa'yo. Alam mo yan. Marami kang makakasama. Huwag kang mag-alala. nagkaroon ng chilling effect. Kaya nga tayo naobliga rin mag-file sa ICC. COA ang unmodified opinion. Yun ang linalabas ng COA diyan sa pag-audit sa pondong ginagamit ni VP Sara. Laging ganun ang lumalabas, wala naman silang pinaplag 'Di ba? Wala naman pinaplag Lagi nating nakikita yung COA unmodified opinion. Laging ganoon. Ang bihira. Kasi dito talagang inaano nila, no? Hinaharas, ini-intimidate, kino-coerce or kino-co-opt or worse, pinapatay. Kaya iyon yung nangyari. Ngayon na hindi na sila ang nasa poder, ito na yung opportune time na ma-file ito mga kasong ito. Okay, so ngayon po, you filed a case, a plunder case against the Vice President. How different is this, the basis, how different is the basis of this complaint against the impeachment complaint before the change of Congress? Before the elections? Yes. Yung impeachment complaint po kasi ay basically administrative in nature. Meaning, ang penalty lang nito ay removal from office. So ito namang sa ombudsman, criminal cases po ito, ang penalty nito ay pagkakulong. Ngayon, pwede ho siyang magsabay at ang batayan naman po, since political yung quasi-political yung impeachment cases at ang coverage niya ay nung siya ay Vice President lamang. Pero it doesn't preclude na isasama yung ibang mga allegations to establish a pattern of behavior. Pero dito po sa criminal case sa ombudsman, lahat from vice mayor ay nung nag-mayor siya hanggang nung vice president, sakop po yan nung jurisdiction ng ombudsman. May total amount po ba kayo? Pag pinagsama-sama po lahat ng kini-question na halaga? Sa ano kasi, ang iba't iba po kasi, no, yung authorized cash, unauthorized or unliquidated cash advances, ito, hihimayin pa ito Iba po yung 7 billion ito. Yan. Diba? Yan na yan Kumbaga, rini-ready na nila. Yan nung nag-brainstorming yung mga yan, diba? Yan ang naging resulta.
meron tayong nakaparada dyan sa ombudsman tapos bigla tayong sasalaksak sa February. Impeachment laban kay VP Sara. Yan ang kanilang ano dyan, yan ang kanilang game plan dyan. 'Di ba? Habang iniimbestigahan diyan sa House of Representatives, yung impeachment complete, mag-iimbestiga na itong si Boeing Remulla para ika nga, yun ang mga gagamitin nila. Talagang kinakasangkapan nila lahat ng ahensya ng pamahalaan para magtulong-tulong para ma-impeach itong si VP Sara. Sino mangangalap ng mga dokumento para gamitin labang kay VP Sara? Alam na yan, di ba? Kanino ba pinasa yung plunder case laban dito kay VP Sara? Diba? Iyaan talaga, kinakasangkapan ho nila lahat ng pwedeng makatulong sa kanila para matanggal itong si VP Sara. Dahil alam nitong asong uror na to, meron siyang kalalagyan kung sakaling maging presidente si VP Sara. Tuloy-tuloy mo lang yan, Trililing. Anak ng toka, di ka na natuto. Dapat na nahimik ka na lang, iyaman mo na, dami mo ng pera. Sa bagay, no? Diyan ho kasi siya, ano na yan, diyan sa level ng mga tao na yan, hindi na rin ho kasi pera yung nakakapagpasaya sa kanila. Hindi mo, konting pera, hindi na konting pera. Dapat talaga napakaraming pera, talagang impluwensya at pwesto sa politika ang nagpapasaya dito sa mga walang yan to. Diba? Pero ano yan, mag-ano ka lang, tuloy-tuloy mo lang yan, Trililing. Tuloy-tuloy mo lang yan. Wala namang naniniwala sa'yo. Kumbaga, ano ba ngayon? Sunday night, wala tayong mapagtripan, kaya natin binanatan itong mama na to. 2 days ago na ho itong video ni Trililing na to, kumbaga wala lang tayong magawa. Ang dami ho natin nakaparada dito, pero mayang lumalabas sa feeds natin itong asong uror na to, kaya banatan na ho natin. Total. Pero it doesn't mean lahat ito napunta sa kanya. So meron pong napunta sa kanya, meron napunta sa iba, so kailangan pang himayin yan. Pero sa kanya po yan, sa term niya ng as DepEd Secretary. Nung ito namang 8 billion pesos na laptop overprice, 8 billion pesos yung amount ng buong proyekto, pero kung ilan yung kinita nila doon, 24% nung total amount. So ano siya, magva-vary siya, hindi natin siya mapipinpoint. Ang mapipinpoint lang natin is yung 2.7 billion pesos at yung 650 million pesos kasi buong-buo yon nakuha nila ng cash yun at nabulsa nila. Oh, matindi talaga tong si Sundalong Kanin. Talagang nabulsa nila. Seryoso ka, ha? Pambira, nabulsa nila, ibang klase. Ibang level ho talaga mga kasinungalingan nitong si Trililing. Parang noong binubulsa yung pera, nandun siya eh. Di ba? Kung maikwento niya na naibulsa nila. Okay, at this point, we'll take a short break. We'll continue our Senator Antonio Trillanes. So, we established earlier, Senator Trillanes, that the impeachment case is a political act, political exercise, while your complaint of plunder against the Vice President, Sara Duterte, is criminal. How positive or optimistic are you that this is finally going to prosper? Unang-una, meron change of characters and change of circumstances. As I mentioned before, nung panahon ni Duterte, it's really unthinkable na merong judicial body na magpe-pursue ng any case against him. Ngayon, under the Marcos administration, merong opportunity na mapanagot yung mga nagkasala nung panahon ni Duterte. Kasama na sila, yung pamilya nila. At yung ombudsman, napalitan na rin. Dati, yung nakaraang ombudsman, itinalaga yun ni Duterte. At ito naman, yung si Ombudsman Remulla, itinalaga ni President Marcos. So, this would provide us a window of opportunity na ma-pursue yung accountability and justice para dito sa mga ito. But it does not necessarily mean that everyone is trying to preserve the presidency of President Bongbong Marcos. Kasi meron na rin Yes. pong impeachment complaint laban sa Pangulo ngayon. So, meron talaga mga challenges. In fact, I mentioned in an earlier interview na ang ating demokrasya ay dumadaan na naman sa matinding pagsubok. Itong mga impeachment complaints na ito ay test ng tatag ng ating democratic institutions. Ngayon, kahit ganun pa man, hindi naman natin pwedeng sabihin, wag na lang natin to gawin para hindi tayo
maging politically unstable. Kailangan talagang gawin po ito para mapanagot natin. Ngayon, yung mga nag-file naman kay President Marcos, karapatan nila yon. At kung meron silang ebidensya, din ganun din ang pagdadaanan nila. Pero dito naman, nakatuto kami dito kay Vice President Sara Duterte, yun naman yung aming pinupursige. Nabalitaan nyo na rin po ba, Senator Trillanes, itong mga lumalabas na sinasabing medyo mas pribadong survey results na nagsasabing kahit pagsamasamahin daw ang iba pang mga maaaring contenders for the presidency in 2028, kahit pagsamasamahin pa daw yan ay hindi pa rin makakalaban sa mga numero ng vice-presidente. Ano po sa palagay ninyo ang imahe ngayon ng inyong complaint laban sa vice given those statistics? If in fact true. I dispute that, Miss Corina. And ito yan po yung narrative ng mga maka-Duterte. Teka lang, mga independent survey firm yan, hindi maka-Duterte. Anong problema? Pagka hindi angkop sa kanilang mga naratibo, ano na yan, pro-Duterte na kagad. Hindi ba pwedeng independent survey firm? Wala namang problema eh. Kaya yan ang ikakatalo nyo. Ayaw nyo kasing tanggapin ng katotohanan na talagang napakalakas pa rin ni VP Sara. At kahit kaliwat ka ng paninira ang gawin nyo sa kanya, hindi yan pinaniniwalaan ng ating mga kababayan. Kaya kung ako sa iyo, Trililing, manahimik ka na lang. Di ba? Hindi ka na mananalo. Kahit barangay tanod, barangay captain, hindi ka tatanggapin. Hindi ka mananalo ng barangay captain. Tapos gusto bumalik ng pagkasenador. Yung mga Talyanista Tensay Mada Vlogger talagang gigil sila kay Trilling. Antonio Trillanes, kailangan maibalik sa Senado. Loko-loko. So, tignan natin, takbo ka oh. Tignan natin to si Trilling oh. Subukan mo tumakbo sa 2020 kung talagang meron kang bitaw. Kung mananalo ka pa talaga. Na como sikat, wag nyo nang kasuhan. Hindi naman pwede yon. Hindi como ikaw ay popular, ay untouchable ka na. Dito sa ating disenyo ng justice system, pagka gumawa ka ng krimen, mananagot ka. Ito po, daang-daang milyon, yung confidential funds, billion pa, yung iba pang mga anomalya. Tapos ikukumpara natin yan dito sa naging kaso ni former Senator Bong Revilla na 90 million pesos. Hindi natin minamaliit yung 90 million pesos, but kumpara dito sa mga in-enumerate ko kanina, di hamak na mas malaki yon. Tapos, siya ay sitting vice president, kaya kailangan pagtuunan ng pansin. Ngayon, yung regarding the numbers, I remember nung 2014, yung mga surveys noon, higit na mas mataas, baka doble pa nung numero na kukuha ngayon ni Sara Duterte, kumpara nung kay Vice President Binay. Kaya nga, they had the same attitude na talagang parang king in waiting na si mananalo na VP Binay. Yes. Oo. And all the other candidates noon were not given a chance anymore. Parang mga Wala naman social media noon. Meron bang sumasagot sa mga kabalbalan mo dun sa Senate hearing noong sinisiraan nyo si Jejomar Binay? Meron sumasagot na mga vlogger sa inyo? Meron nagpapaliwanag sa sambayan ng Pilipino sa mga kabuktutang sinasabi nyo sa mainstream media noong mga panahon na yun? Wala. Pero ngayon, pagka binuka mo bunganga mo dyan sa mainstream media, merong mga vlogger na pipick up dyan at sosoplaking ka. Ganun lang naman kasimple yan. Wag mong, ngayon mataas ang approval at trust rating ni VP Sara. Bakit? Kasi hindi nyo siya basta-basta nagigiba. Maraming naglalahad sa social media kung gaano katinding kasinungalingan ang ipinapakalat nyo laban sa kanya. Trillanes. Diba? Nakakulong ka pa rin sa nakaraan. Meron na tayong kung tawaging new media. Diba? Ikaw na lang ang hindi nakapag-adapt eh. Lahat inadapt na yan. Tinanggap na nila ang katotohanan na isa sa mga basihan kung babagsak ka o aakyat ka sa survey. Social media, anak ng tao ka, kaya natalo ka sa pagiging mayor eh.
'Di ba? Hindi mo pinapakinggan yung totoong boses ng mga batang kangkalu eh. Oh, yan ang kinatalo mo. Kasi wala, nakakulong ka pa rin siya nakaraan na pagka nag-hearing ka, siniraan mo, nagpa-interview ka, makaka-pick up ka na, makakapambola ka na ng isa o dalawa sa ating mga kababayan. Problema na bola mo sila, tapos merong isang vlogger na pinick up yung interview mo at pinaliwanag yung mga kabuktutan mo, mga kasinungalingan mo. Dinasoplak ka na naman. Anong nangyari? Nagmukha ka lang anga dyan sa interview mo na yan dito kay Corrida Sanchez. 4%, 3% lang lahat. Tapos umabot siya ng mid-70s o low 80s pa nga. Pagka mga 3-way, 4-way race ang ginagawa namin na scenarios. Pero kinalaunan, nung na-expose yung mga iba't ibang anomalya na ginawa ni VP Binay, namulat yung mga kababayan natin at naghanap ng ibang kandidato nila sa pagkapangulo ng 2020 noong 2016. So ang sinasabi po ninyo, importante na mapag-aralan at maibunyag sa publiko ang lahat ng ebidensya at sila rin ang huhusga. Opo. Kasi kami po, we are confident na pagka lumabas po itong mga ebidensya na ito sa impeachment trial o kung hindi man dito naman sa Sandigan Bayan o sa Ombudsman, lalo na yung sa mga bank accounts, makikita po nila itong Duterte family ay tumatanggap ng dividendo sa drug lord every 6 months. Grabe naman yun. Kailangan nating imbestigahan yung mga nagsasabi ng ganyan. Baka sila ho ang tumatanggap at hindi ang pamilya Duterte. Anak ng toka. Sa mga, ako kasi nagpunta na ako sa Davao City Nakita na ho natin kung paano lininis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung lugar na yun. Marami tayong nakakwentuhan. Diba? Magpunta ho kayo doon. Tapos balikan nyo ho ang sinasabi na yan itong si Trililing na tumatanggap na dividendo sa mga drug lord ng mga Duterte. Tignan ko lang kung hindi nyo mamura yung mama na yan. 40 to 50 million pesos po ang natatanggap nila. Manager's check po ito na nakapangalan sa kanila. Kaya hindi nila ito maikakaila. I am confident pag lumabas yan at makita nila kung magkano nilalaman ng mga bangko nila Sara Duterte at ni Mans Carpio. Si Mans Carpio, pribadong individual yan. At ang mga Carpio, hindi mahihirap yan. Si Conchita Carpio Morales, kamag-anak ko ni Mans Carpio. Huwag ho natin kalimutan yan. Kaya yung Trililing na yan, di ho natin malaman, pinapaliit niya ba talaga ang mundo niya para pagka naging presidente si VP Sara, talagang, kung ako sa'yo, Trililing, mag-aral ka na kung paano gumawa ng apoy. Di ba? Dahil sigurado, malamang sa malamang, may kalalagyan ho ito mga kababayan. Mag-aral ka na para pagka nasa bundok ka na, pagka mamumundok ka na, dahil, mag-aral ka na kung ako sa'yo. Yung mga survival DIY, pag-aralan mo na. Yung mga kasinungaling, BP Sara, mga Duterte, tatanggap ng 50 million sa mga drug lord. At least siguro 2 billion sa multiverse, kung talagang nag-i-exist ang multiverse, malamang sa malamang, merong ganong version ng mga Duterte. Pero dito sa reality na kinabibilangan natin ngayong mga panahon na to, napakalaking kasinungalingan nun. Sa alternate universe siguro pwede Hindi, pero dito sa universe na ginagalawan natin, baka itong Trililing na to nanggaling dun sa alternate universe na yung mga Duterte, ganun no? Masiguro pwede. Pero dito, ako nung nagsasabi sa inyo, puro kasinungalingan na sinasabi ng mama na yan. Nakikita natin na pera nila, magtataka yung mga kababayan natin. Teka muna, saan nyo kinuha yan? Hindi naman kayo mga negosyante, hindi naman kayo mga eredero. So, paano yan? Diba? Kaya Nakita nyo ho ang bahay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao? Nakita nyo ho siya? Naging presidente ho siya ni isang bahay sa Forest Park, wala siyang binili. Wala ho siyang pinaragdagan na poste ni isa doon sa bahay na yon, yung kulay green. Wala ho siyang pinaragdagan na doon na poste ni isa.
Pero base dito kay Asong Oro, tumatanggap daw ng 50 million. Anak ng Petrang Garapata, 50 million. Buwan-buwan. Galing sa pera na droga. Tapos yung bahay niya, yung kulambo niya, yung kwarto niya, yun at yun pa rin siya nakalipas na 6 na taon. Pambihira naman yan, Trililing. Parang di naman makatotohanan yan. Anak ng toko, mag-a-attend ng debate itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung barong niya, ready-made. Tapos meron siyang 50 million. Walang pakano natin ng mga sinungaling. Kaya palagay ko marami ang magbabago ang isip at maghahanap ng ibang karapat-dapat na mamuno ng ating bansa. So, Hindi, ano lang. Tingnan natin. Ano pa naman yan. Focus ka muna dyan sa ano na yan, impeachment at saka plunder nitong si VP Sara. At sigurado naman namin na yan ang pagkakaabalahan nyo sa mga susunod na buwan. Dahil talagang gigil na kayo kasi 2026 na, Vice President pa rin siya. 2 taon na lang at magiging presidente na. Di ba? Ano na ho sila ngayong mga panahon na to? Kumbaga, kabadong-kabado na itong kampon ng kasamaan na to na pinamumunuan ni Trillanes ngayong mga panahon na to. So always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.